Biro ng tadhana, ang pagtatapos. Masaya si Iles. Sino ba naman ang hindi sasaya na pagkatapos ng lahat ng pang-aapi at pang-aalipusta ay nalaman niyang sila pala ang nagmamay-ari ng napakalaking lupain at mga negosyo. Masaya siya pero parang may kulang. Iles! Narinig niyang tawag sa kanya ni Erika. Pasok! Malakas na wika niya rito. Lumabas na rin siya ng bahay upang salubungin ito. Paano mo nalaman ang bahay namin? Nagtatakang tanong niya rito. Huwag mong sabihin, itinuro ng kaibigan mong si Stephanie. Hindi, may kasama ako. Siya ang naghatid sa akin dito. Bakit hindi mo siya pasukin? Aniya, nahihiya raw siya sa iyo eh. Sino ba yun? Nagtatakang tanong niya rito. Si Perico. Napalunok siya. Lumabas ng gate si Erika at parang pinilit pa yata nitong papasukin si Perico. Bakas ang kalungkutan sa mukha nitong hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Napangiti siyang hindi niya mawari. Parang nawalan na ang dating hinampo niya rito. Pasok kayo. Anyaya niya rito. Anong gusto niyong merienda? Oy, mayaman ka na nga pala. Boss ka ni Erika sa kanya. Kahit ano, ibibigay mo sa akin? Kahit ano, sabi naman niya. Naupo sila sa may sala. Si Perico naman ay wala pa ring kibo. Actually, pinilit ko siyang pumunta rito pagtatapat ng kanyang kaibigan na ang tinutukoy ay si Perico. Bakit mo naman pinilit kung ayaw magpunta rito? Komento naman niya. Gusto kanyang makausap, kaya lang ay nahihiya siya sa'yo. Meron ba siya nun? Ang gulo mo naman. Pakinggan mo muna ako, ani Erika. Ba't hindi siya ang pagsalitain mo? Pipi na ba yan? Hay nako, o sige, aalis na ako. Kayong dalawa na lang ang mag-usap. Nasaan ba ang nanay mo? At makikipagkwentuhan ako. Iyon lamang at lumayo na ito. Nagtuloy ito sa kusina upang puntahan ang kanyang ina. Naiwan silang dalawa ni Perico. Bago ko na lamang isa ka palang tunay na Escobar, marami nang naikwento sa akin si Erika. Panimula nito. Paano naman kayo nagkakilala ng babaeng iyon? Tanong niya. Nang makasama siya ni Stephanie sa tinitirhan namin sa Maynila, naging close kami at naikwento niya ang lahat ng ikinukwento mo sa kanya. Lahat? As in lahat? Paniniguro niya, oo. Chismosa talaga ang lukarit na yun. Kunwari ay inis na sabi niya. Kaya alam ko ang naging problema mo. Pagpapatuloy nito. Nalaman ko ang ginagawa sa iyo ni Stephanie at ang ginawa sa iyo ni Mama. And Iles, I'm sorry kung nagsuspit sa ako sa iyo noon. Sige, pinatatawad na kita. Pero sinisi mo rin ako ah. Dapat ay sinabi mo kasi sa akin ang lahat. Akala ko ba nagmamahalan tayo? Bakit pinaglilihiman mo ako? Sinong may sabing nagmamahalan tayo? Kunwari ay gulat na reaksyon niya. Ako, Perico, umalis ka na. Iwanan mo na ako at baka hinihintay ka na ni Ingrid. Umuwi na yun sa Espanya. Umalis agad dahil nalaman niyang nabawasan na ng malaki ang mga ari-arian namin. Kaya ko lang naman pinatulan ang babaeng iyon ay dahil sumama ang loob ko sa iyo. Akala ko ipinagpalit mo na ako kay Arthur, pero hindi pa rin pala kita kayang ipagpalit. Hinawakan nito ang kaniyang kamay. Nagpumigla siya ngunit hindi siya nakawala. Tumayo ito at naupo pa sa tabi niya. Pagkuwan
ay niyapos siya nito. Ano ba? Kunwari ay galit na reaksyon niya at pilit niyang inaalis ang mga kamay nito. Ngunit lalo lamang nitong hinigpitan ang pagkakayapos sa kanya. Hinalikan pa siya nito sa mga labi. Nagkunwari siyang nagpumiglas, ngunit sa kanyang puso ay gustong-gusto niya ang maalab na halik nito. Hoy! Nagulantang sila sa tinig na iyon ni Mang Daniel na may hawak pamanding isang martilyo. Tatay! Hintakot na wika niya. Napakarami namang lugar, matigas na pahayag ng kanyang ama. Dito pa kayo sa sala naghahalikan. Pakasalan ko po si Iles, tatay, wika ni Perico. Dapat lang. Mabilis namang sang-ayon nito. Kung hindi, baka martilyuhin kita. Kasalan na, nakangiting wika ni Erika na napalabas mula sa kusina. Isinagawa ang engranding kasalan. Akala ni Iles ay hindi na matutupad ang pinapangarap niyang, ngunit sobra pa pala sa inaasahan niya. Mayaman na sila, makakapiling pa niya ang tanging lalaking minahal niya. Kung hindi lang kita mahal, hindi kita patatawarin, pabulong na wika niya kay Perico sa kanilang wedding reception. Kung hindi lang din kita mahal, hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Pabulong ding sabi nito sa kanya. Ngayong nalaman mong kami pala ang mga tunay na Escobar, hindi ka ba nag-aalangan sa akin? Bakit naman ako mag-aalangan? Kahit mahirap ka o mayaman, mamahalin kita. Hindi ako tumitingin sa kalagayan ng isang tao. Naniniwala ka ba? Dapat ba akong maniwala? Baka kaya ka lang nakipagbalikan sa akin ay dahil nalaman mong sa akin na mapupunta ang mga mamanahin mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit pumayag kang magpakasal sa akin? Ngumiti siya. Binibiro lang kita. Sensitive naman ako. Alam ko kung nagsisinungaling ang isang tao. Alam ko, mahal mo talaga ako. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na nila inalintana ang mga hindi magkamayaw na mga bisita. Mga ka-lovely, dito nagtatapos ang ating kwento na Bero ng Tadhana. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.